Mapagpalang araw mga kadiwa. Panibagong kwento naman po tayo ngayon na pinamagatang Mutya ng Kambal Toko na Aswang. Kaya simulan na kaagad natin ang kwento. May isang tagong baryo sa pulo ng Mindanao na kung saan naninirahan ang kambal na babaeng aswang. Ngunit hindi sila ordinaryong kambal dahil sila ay Kambal Toko. Pilumina at Pilisa ang kanilang pangalan. Magkadikit ang kanilang katawan, ngunit hindi magkatulad ang paraan ng kanilang pag-iisip. Bahagyang magkaiba ang kanilang ugali. Higit na mabait si Pilumina kaysa kay Pilisa. Subalit hindi naman siya ganoon kasama. Ang kaibahan lang nila, ayaw ni Pilumina na pairalin ang kanilang pagiging aswang. Samantalang si Pilisa ay nahihirapang pigilan ang kanyang sarili na mambiktima ng mga tao. Kaya ito ang madalas nilang pinagtatalunan sa tuwing sasapit ang gabi. Isang mandurugo na aswang sina Pilumina at Pilisa. Karaniwan sa mga aswang na mandurugo ay babae lang at talagang kay gaganda ng kanilang wangis. Kaakit-akit kung titingnan dahil sa kakaiba nilang taglay na kagandahan. Iyon ang madalas nilang ginagamit para manlinlang ng mga tao at mambiktima. Kung minsan, nagbabago ng anyo ang aswang na mandurugo sa pagsapit ng gabi, lalo na kung kabilugan ng buwan. Nagiging matalim ang kanilang mga ngipin at tumutulis din ang kuko na siyang ginagamit nila sa pagkitil ng buhay sa kanilang magiging biktima. Hindi naman sana masama ang ugali ni Pilisa, ngunit sadyang nahihirapan siyang pigilan ang kanyang sarili na makatikim ng sariwang laman at dugo ng tao. Kahit hindi niya pa nasusubukan. Hindi kasi pinapayagan ni Pilumina ang kanyang kambal na gawin ang bagay na yon, lalo na't magkadikit nga ang kanilang mga katawan. Kada nakararamdam si Pilisa ng pagkatakam na makatikim ng tao, tudupigil naman si Pilumina sa kanya. Kaya nga doon madalas na nagsisimula ang kanilang maliit na pagtatalo, hanggang sa naging malaking away ito. Pero dahil magkatikit lang naman ang kanilang katawan, mabilis pa rin silang nagkakabati. Ginagawa rin naman ni Pilumina ang lahat para tulungan ang kambal niya na hindi na makaramdam ng pagkatakam sa laman at dugo ng mga tao. Ang dahilan din ng pagiging Kambal Toko nila ay hindi dahil sa dugo ng kanilang mga magulang, kundi dahil sa isang matinding sumpa ng isang mangkukulam. Noong ipinagbubuntis pa lang sina Pilumina at Pilisa ng kanilang inang si Ginang Florencia, ay nagkaroon ng kaaway na mangkukulam ang ginang. Isinumpa ng mangkukulam na iyon na magiging aswang na mandurugo ang kambal. Hanggang sa pumanaw rin siya ng dahil sa lakas ng tama ng kanyang sariling sumpa. Sa kapanahonan ni Ginang Florencia ay usong-uso ang mga aswang na mandurugo sa kanilang lugar. Hindi lang sukat akalain ng ginang na magkatotoo ang sumpa ng mangkukulam na yon bilang kapalit ng kanyang buhay. Gayunpaman, hindi alam ni Pilumina at Pilisa ang tungkol sa pagsumpa sa kanila. Ang mga magulang lang nila ang nakakaalam tungkol sa bagay na yon. Nagtataka nga rin ang dalawang dalaga kung bakit ipinanganak silang aswang, gayong hindi naman aswang ang kanilang mga magulang. Ang laging dinadahilan ni Ginang Florencia ay hindi niya rin daw alam. Maging ang ama nilang si Mang Antonio ay ganoon din ang palaging sagot sa tanong ng Kambal Toko nilang anak. Kaya kahit nagtataka pa rin ang dalawa, wala na silang ibang magawa kundi paniwalaan na lang ang sinasabi ng kanilang mga magulang. Ngunit isang gabi noon,
Malakas ang ulan sa kanilang baryo. Halos isang linggo nang mayroong bagyo sa kanila. Sinasabayan pa ng malalakas na ihip ng hangin, kulog at kidlat. Mga anak, pwede bang bumili muna kayo ng asin doon kay Maring Petra? Nakalimutan ko kasing bumili kanina sa bayan. Walang lasa itong ulam nating gulay kung walang asin. Sige po, inay. Teka lang po naman, nay. Medyo maulan pa rin po sa labas eh. Ano ka ba, Felisa? Ayos lang yan. May payong naman tayo. Ang ginaw kasi sa labas, Filomena. Naku, kaysa naman kakain tayo mamaya, walang lasa ang ulam natin, di ba? Sige na nga. Nagpasabay na rin ng tabako ang ama nilang si Mang Antonio sapagkat mahilig kasing manigarilyo ang matanda, lalong-lalo na kung panahon ng taglamig. Lumabas na nga ang kambal tuko pagkatapos kunin sa kanilang ina ang bariyang pambili ng asin at tabako. Medyo malayo mula sa kanilang bahay ang tindahan ng kanilang kapitbahay at gabi na rin kaya madilim na sa labas. Si Pilomena ang nagdadala ng payong, samantalang si Felisa naman ay nagbitbit ng lampara para may pangilaw sila sa daan. Pagdating nila sa tindahan ay agad na nga silang bumili. Pagkatapos ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at lumakad na nga sila pabalik sa kanilang bahay. At habang naglalakad ang dalawa sa gilid ng mataas na lupa ay nagulantang na lang sila nang biglang gumulong papunta sa kanilang harapan ang malaking bato mula sa itaas ng lupa. Mabuti na lang at hindi sila nagulungan ng bato, ngunit kamuntikan na talaga. Naku, Felisa! Tumakbo na tayo! Nataranta na nga si Filomena dahil hindi magandang sinyalis ang paggulong ng bato. Lahat pa naman ng madadaanan nila ay matataas na lupa sa gilid. Posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa, lalo na't mag-iisang linggo na nga silang binabagyo. Tumakbo na nga ang dalawa kahit nahihirapan silang tumakbo dahil sa pagiging kambal tuko nila. Kaya nga lang, hindi nila inaasahang maabutan nga sila ng pagguho ng lupa at agad silang natumba ng matamaan nito. Nabitawan na nga ni Felisa ang dala niyang lampara, kasabay rin ang pagbitiw ni Filomena sa hawak niyang payong. Natatabunan na nga ng lupa ang paa ni Felisa, kaya sinikap naman ng kanyang kambal na hugutin iyon. Felisa, tulungan mo rin akong hilain ang paa mo. Sumisigaw si Felisa dahil sa pagkatarantang sumakop sa kanyang sistema. Pilit naman siyang pinapakalma ni Filomena. Nagtutulungan ang dalawa na makaahon mula sa lupang lumubog sa paa ni Felisa. Hanggang sa magawa na nga nila iyon. Ngunit sa kabila ng pagkataranta ni Felisa, hindi mapigilan ni Filomena ang pagkunot ng kanyang noo nang maaninag niya ang isang bato na bahagyang umiilaw. Filomena, ano ba? Umalis na tayo rito bago pa tayo mailibing ng buhay. Oo, sandali lang at kukunin ko muna ito. Nagmamadali na nga si Filomena na damputin ang batong nakita niya. Pagkatapos ay sabay na silang tumakbo palayo sa bahaging iyon kung saan gumuho ang lupa. Mabuti na lang talaga at hindi nabitawan ni Filomena ang dala niyang isang supot ng asin at tabako. Pagka-uwi nila, bago pa man masabi ng kambal sa kanilang mga magulang ang buong nangyari, ay nagulat na kaagad si Ginang Florencia nang makita niyang punong-puno ng putik at lupa ang kanilang pang-ibabang damit, lalong-lalo na kay Felisa. Diyos ko, mga anak, anong nangyari sa inyo? Bakit ang dudumi ng mga damit ninyo? Kasi naman po, Nay, muntik na kaming mailibing ni Filomena ng buhay. Anong sabi mo, Iya? Ano bang nangyari sa inyo? Si Felisa po kasi natabunan ng lupang paa niya, kaya pati ako nadumihan na rin. Bakit nga, anak? Ano bang nangyari? Gumuho po kasi ang lupa roon sa dinaanan namin
at saka nagkataon namang naabutan talaga kami. Ano? Ay sus Mariosep! Ayos lang ba kayong dalawa? Hindi ba kayo nasaktan? Ayos lang naman po ako, Nay. Si Felisa po, baka nasugatan ang paan niya. Hindi naman po, ayos lang din ako. Natataranta tuloy si Ginang Florencia sa nangyari sa kanyang kambal, maging si Mang Antonio. Pinaglinis kaagad ng ginang ang dalawa, saka pinagbihis. Marami ring tanong si Mang Antonio kung ano ang kabuuang nangyari, kaya sinikap ng kambal na sagutin lahat ng iyon. Kahit hindi rin naman nila alam kung bakit gumuho ang lupa doon. Hanggang sa napansin ng matandang lalaki na mayroong hawak na bato si Pilomena. "Pilomena, anak, ano ba yung hawak mo?" Eto po, Tay. Hindi ko nga po alam eh. Bato lang po ito pero nagliliwanag kasi kanina sa dilim, kaya kinuha ko na po. "Patingin nga ako niyan, anak." Iniabot ni Pilomena sa kanyang ama ang bato, samantalang nagtataka naman si Ginang Florencia na nanunood sa kanila habang nagluluto ng kanilang ulam para sa hapunan. Maya-maya pa, napasingal na lang ng wala sa oras si Mang Antonio nang mapagtanto niya kung anong klaseng bato ang bagay na yon. "Iya, isa itong mutya." Sabay namang kumunot ang noo ni na Pilomena, Felisa at Ginang Florencia. Po? Mutya? "Oo anak, mutya ng lupa ito." Saan mo yan nakita, Iha? Doon ba sa pinangyarihan ng pagguho ng lupa kanina? Ganon na nga po, Nay. Lumabas iyan pagkahugot namin sa paa ni Felisa. "Napakaswerte ninyo, mga anak ko. Huwag ninyong iwawala ang mutya na ito, at malaki ang may tutulong nito sa inyo laban sa masasamang nilalang sa buong paligid. O siya, gagawin ko muna itong kwintas." Agad na tumayo si Mang Antonio, saka kinalkal ang kanyang mga gamit sa aparador. Pagkatapos ay ginawa na nga niyang kwintas ang naturang mutya. "Ito na. Sino sa inyong gustong magsuot nito?" Si Filomena lang po, Tay. Total, siya naman ang nakakita niyan. At saka, ayaw ko rin magkwintas ng ganyan. Mukhang mabigat sa leeg. "O sige, suotin mo na ito, Pilomena. Kahit saan ka magpunta ay suotin mo na yan. Dagdag proteksyon din iyan sa inyong dalawa." Sige po, Tay. Kinaumagahan, kagigising pa lang ng kambal at sabay silang nagdidilig ng mga bulaklak sa kanilang bakuran. Maya-maya pa ay napansin ng dalawa na may babaeng nakatayo sa harapan ng kanilang bahay doon sa labas ng kanilang bakuran, at nakatingin ng masama sa kanila ang babaeng iyon. Kung titingnan ng maigi ay parang kaedad lang ng babae ang kambal. Felisa, napansin mo ba iyang babae sa unahan? Kanina pa yan titig ng titig sa atin eh. Oo nga, Filomena. Ang sama ng tingin niya sa atin. Lapitan kaya natin. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Itatanungin lang natin siya kung may kailangan ba siya sa atin. Ikaw ang bahala, pero ikaw lang ang kumausap sa kanya. Sige pa. Kaya lumakad ang dalawa palapit sa kinaroroonan ng babae. Hindi naman maintindihan ni Pilomena ang biglaang pagpintig ng mabilis ng kanyang puso. Samantalang si Felisa ay kalmado lang. Hindi naman umalis ang babae roon, kaya nang makalapit ang kambal ay agad nang nagtanong si Felisa. Magandang umaga po. May kailangan ka ba rito sa amin? Matagal bago sumagot ang babae. Nakangisi pa ito, kaya lalong kinabahan si Pilomena sa kanya. Magmula ngayon, matitikman nyo na ang paghihirap na dinanas ko nang dahil sa pamilya ninyo. Juana ang pangalan ko. Tandaan nyo yan. Otomatikong kumunot ang noo ni na Pilomena at Felisa. Ngunit bago pa man makasagot si Felisa, ay tinalikuran na sila ng babae, saka mabilis na naglalakad palayo sa kanila.
Takang-taka tuloy ang kambal sa ikinikilos ng babaeng iyon. Bigla kasing nagpakilala kahit hindi naman tinatanong ang pangalan nito. Saka hindi maintindihan ng dalawa kung ano ang ibig sabihin ni Juana sa kanyang sinabi. Nakakakilabot naman ang babaeng yun, Felisa. Hay nako, Filomena. Hayaan mo na yun. Baka wala lang siya sa tamang pag-iisip. Tsaka ituloy na lang natin itong ginagawa natin bago pa makauwi sina inay at itay mula sa batis. Nagpatuloy na nga ang dalawa sa pagdidilig ng halaman at naging normal naman ang takbo ng buong araw nila. Ngunit kinagabihan noon ay nakaramdam ng kakaiba si Felisa sa kanyang katawan. Kaya nagtataka si Filomena sa ikinikilos ng kanyang kambal dahil para bang hindi mapalagay ang dalaga. Huwag mo akong alalahanin, Filomena. Ayos lang ako. Sigurado ka ba dyan, Felisa? Oo, hindi lang ako makatulog kasi makati ang katawan ko. Pero ayos lang ito. Ngunit habang lumilipas ang ilang gabi, palala ng palala ang kati sa katawan ng nararamdaman ni Felisa. Hanggang sa napansin niyang natutubuan na nga ng mga bukol-bukol ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Para iyong malalaking tigyawat, ngunit triple sa laki. Nagdaan pa ang maraming gabi at talagang sobrang pangangati na ang nararamdaman ni Felisa at sumasakit din iyon. Felisa, anak, ano bang nangyayari sa katawan mo? Saan mo ba nakuha ang mga bukol na yan? Hindi ko nga rin po alam, inay. Ininuman mo na ba iyan ng gamot, iya? Opo, tay. Pero wala po talagang nangyari. Parang lumalala pa nga po eh. Filomena, ano bang nangyayari dyan sa kambal mo? Hindi ko rin naman po alam, nay. Takang-taka na ang buong pamilya sa nangyari kay Felisa. May gabi pa ngang napapasigaw na ang dalaga dahil sa magkahalong kati at sakit na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Umiiyak na nga si Felisa habang si Filomena naman ay hindi na alam kung anong gagawin niya para tulungan ang kanyang kambal. Isang linggo nang nagdurusa si Felisa sa sakit niyang iyon habang walang kaalam-alam ang buong pamilya niya kung anong gamot ang ilalapat sa kanya dahil ang lahat ay sadyang hindi gumagana. Hanggang sa biglang napagtanto ni Filomena ang isang bagay. Naisip ng dalagang tungkol kay Juana at ang sinabi ng babae. Ipinaalam kaagad ni Filomena sa kanyang mga magulang ang tungkol kay Juana. Nagtataka naman ang mag-asawa sa sinabi ng kanilang anak. Hindi rin kilala ni Ginang Florencia at Mang Antonio ang pangalang iyon, subalit hindi may tatangging magkatunog iyon sa pangalang Juliana, ang babaeng mangkukulam na sumumpa kina Filomena at Felisa. Doon na pagtanto ng ginang na baka may kinalaman si Juana kay Juliana at baka naghihiganti na naman ang babaeng iyon sa kanila. Hanggang sa hindi nagtagal, natuklasan nga nilang kinukulam sila ni Juana nang magpagamot sila sa albularyo. Nalaman din nilang anak pala ni Juliana si Juana at naghihiganti ang dalaga sa kasawian ng kanyang ina. Ang balak sana ni Juana ay kulamin sina Felisa at Filomena, ngunit hindi natatablan si Filomena dahil sa suot niyang mutya ng lupa. Lalapain ko talaga ang babaeng yon, Filomena. Huwag mo na akong pigilan sa pagkakataong ito. Pero, Felisa, alam mo masama iyang balak mo. Alam ko, pero masama rin siyang nilalang. Wala tayong kasalanan sa kanya, pero pinaghihigantihan niya tayo. Hihintayin mo pa bang masawi ako sa pangkukulam niya? Kung mangyari man sa akin yon, maging ikaw ay mamamatay rin. Hindi nakapagsalita si Filomena sa sinasabi ng kanyang kapatid. Mayroon kasing punto ang dalaga. Pero pwede ko namang ipasuot sa iyo itong mutya para hindi ka natatabla ng kulam niya, Felisa. Hindi na. Hindi ako gagaling sa mutyang yan. Tsaka,
Ikaw naman ang matatamaan pag nagkataon. Kaya tatapusin ko na lang ang babaeng yon. Wala nang nagawa pa si Pilomena para pigilan ang kanyang kapatid. Isang araw ay palihim silang nagtatanong sa mga tao kung saan nakatira si Juana. May nakapagturo naman sa kanila, kaya naghintay sila ng kabilugan ng buwan at pumanik sa kanilang bahay. Agad nang sinalakay ng kambal ang tahanan ni Juana nang hindi nalalaman ni Ginang Florencia at Mang Antonio. Doon ay nagtagumpay nga si Felisa sa kanyang layunin. Si Juana ang naging una niyang biktima at walang laban si Juana sa lakas ng kambal toko, lalo na't natatakot din ang babaeng mangkukulam sa dalang mutya ng lupa ni Pilomena. Pagkatapos noon, nagpagamot na sila at sa kabutihang palad, nawala na rin ang lahat ng bukol sa katawan ni Felisa. Iyon ang naging pinakaiingatang sikreto ng kambal na sinisikap nilang hindi malalaman ng kanilang mga magulang. Dahil ang buong akala ng mag-asawa ay hindi nang bibiktima ng tao ang anak nilang si Felisa, sa kabila ng pagiging aswang nito.